artist, teacher. Yang lang naman ang pinagkakabalahan ng ating bisita ngayong umaga. Bata pa lamang siya, ay pangarap na niya ang maging teacher dahil sa kanyang nanay. At ngayon, 7 years and counting na siya sa kanyang profession. Recently pa nga, nanalo siya bilang Mr. Guro ng Makabagong Panahon 2023. Let's welcome our talented teacher, R.M. Dizon. Good morning, Kada Squad. Good morning po. MC Emma, Miss Lena. Hello po. Ay, may unan. Ano namin yan? Booster seat. Booster seat. If you want to look more matangkad lang like us, like this. Ginagamit namin yan. But how are you today? I am good. Very good po. And it's such an honor and pleasure po na mag-guest here on Kada Umaga. Hello po sa lahat. Yo! Teacher RM, bago tayo tuluyang magkwentuhan, kasi kanina, sinimulan namin yung 3 things that we're grateful for today. Ikaw ba? Saan ka thankful? Saan ka grateful? Always thankful and I'm always grateful for waking up every morning. Masaya thankful na ginigising ako. Ginigising pa ako. Ayan. That's true. Every gising is a blessing. Every gising is a blessing. Diba katulad ng kanina, sabi ko nga, I wasn't even feeling so well today, but I was saying to everyone here na I'm thankful for my health. So talagang malaking bagay na even the smallest things we celebrate and celebrate also small wins. Diba? Tama, small wins. At nabanggit nga ni Diana kanina, no October 5, meron tayong Teacher's Day. Kumusta naman ang pag-celebrate mo ng Teacher's Day, Teacher RM? Masaya. Always namang masaya ang celebrations ng mga teachers natin. When it comes to Teacher's Day, andyan yung mga gifts, andyan yung mga appreciation posts ng mga students, andyan yung mga pagbati nila, pagpasok mo pa lang, Happy Teacher's Day, ma'am! Happy Teacher's Day, sir! Tapos yung nagkaroon pa kami ng mga activities na kung saan we are lifting up the teachers talaga. Na kung saan nireregaluhan nila kami ng mga simple things like yung mga appreciation posts, yung mga gifts nila. Happy kami always. Pero feeling mo ba, is it like Teacher's Day every day? Supposedly, it should be Teacher's Day every day because without teachers, alam naman natin, ayokong buhat ng kahit na aling bangko, but I want to say that we should always be thankful for with our teachers kasi wala tayo dito kung hindi dahil sa ating mga guro. Tama po ba? Tama! Kayo yung namin pangalawang magulang namin. Thank you po. Balik ako dun sa Teacher's Day. Ano yung di mo makakalimutang regalo sa'yo, RM? Para po sa akin, yung pinaka-unforgettable kong nakuha is yung pagbati lang. Yung simpleng pagbati nila sa akin na every time na nakikita nila ako sa corridor, sabi nila, Happy Teacher's Day, Sir RM! Sir RM! Happy Teacher's Day! Uy, Sir RM! Happy Teacher's Day po! That's the greatest gift any teacher can get po talaga from their students. Where do you get your inspiration ng araw-araw? Na minsan, di ba, wala naman sa mood yung ibang students, pero kailangan, syempre, tayo, di ba, kind towards them pa rin. Saan mo hinuhugot lahat yan? Hinuhugot ko siya sa deep inside sa sarili ko. I have to act professionally pa rin. Always yun. Iniisip ko palagi na I am handling 50 students na iba't iba ang ugali, iba't iba ang pinanggalingan, iba't iba ang pinagdadaanan. So bilang pangalawang parent nila, I have to be the first one na maging professional sa harapan nila. Is it challenging? Always, every day. Every day po yan. Ano yung di mo makakalimutang encounter mo sa pagiging guro? Yung pinaka-unforgettable na encounter, almost every day it's the same. May kwentuhan, may kulitan, may mga nag-aaway, but as teachers, as nangunguna sa kanila, we should always be professional, nga gaya na sabi ko, how to
handled it. Anong klaseng guro ba si Teacher RM? Ito ba yung stricto? Oo nga, gusto ko malaman. Kayo po ba, kung titignan niyo po ako, papakiramdaman niyo ako sa tingin niyo? Alam mo, hindi ko masabi because the way you answer it, parang syempre iba na yun eh. It's your personality na rin not as a teacher eh. Pero kapag medyo makulit yung student or ayaw makinig, for sure, I'm sure sa pagiging professional mo, I have a feeling na kaya mo ring maging stricto sa kanila. Two sides of the coin. Parang two sides of the coin. I can be as playful as I can be para makasabay ako dun sa Tama mga ako? bata. Yes, tama po. And kapag ayan na sila. Kapag kumukulit na, medyo nagiging pasaway na, strict Sir RM na. Change tayo. Yun nga yung nakikita ko. Kasi meron, di ba, minsan meron tayong subject na ayaw. Parang Oo ikaw nga yung eh. teacher na parang kahit ayaw namin yung subject, gusto naming matutunan yun. Parang ganun siya. Marami pong estudyanteng ganyan. So it's up to us, the teachers, na gawin yung best namin, na hindi lang sila matuto doon sa subjects na tinuturo namin. Kung hindi, maging happy. Maging happy sila at nag-e-enjoy sila. They Yun have to yung- enjoy. Oo. Para mag-pursue pa sila at gawin nila yung best nila. Pero bukod sa pagiging guro, ay nag-host ka na rin ng Letters and Music dito sa Net25. At hindi lang kasi pati sa acting, game ka rin, lahat-lahat. Kwento mo sa amin about the show first. I started Letters and Music last 3 years ago. It was Pandemic. Pandemic. So online kami, online kami. No, before pandemic siya. Pero almost half nag-start ako ng studio and then naging online na siya. Tapos masaya. Masaya ang pagiging host sa Letters and Music kasi syempre alagaan ka dito sa Net25, ibibigay lahat ng mga needs mo in terms of yung improvement pa. Tapos yung mga host ko pang nakasama, si Ate Apple, si Ate Nikki, si Kuya Aiki, si Lorraine, at ngayon, si Kuya Aaron. Yan. Shout out Kuya Aaron. Yun. Kung papapiliin ka naman, hosting, actingan, o pagtuturo, ano yung pipiliin mo? Passion pa rin, which is teaching. Yun talaga yung naging focus ko simula nung high school, going to college, and then after I graduated, sabi ko, tuloy-tuloy na. Hosting or acting is a very good opportunity na dumating sa akin. After, habang nagtuturo po ako bigla po akong binigyan ng opportunity po na ganun. I was gonna ask you kung paano mo nag-start eh. Kasi di ba hindi naman lahat ng mga teachers ay may passion pagdating sa entertainment. Pero of course, it helps. Kasi di ba the way you speak to your students in a Confident certain na way, rin, yeah. with the confidence na maiintindihan ng mga tao. So for sure, malaking tulong ang pagiging teacher sa entertainment craft mo na ginagawa. Sobrang laki. Sobrang laki pong tulong niya kasi na-expose ka sa maraming tao. So Yeah. nasasanay ka na although iba kasi may camera na. Correct. Iba na yung Setup. ambience. Kasi pag mga bata nakaganito lang yun. Yung iba, Misa ba may nahuli ka nakaganito na? Ayan na. Yan yung Oo nga. yan yung kailangan mong How do you act kapag in a classroom, let's say, usap tayo tapos ako naman. pag ganito, Miss Emma or Miss Diana, gagantuin namin siya. Dapat magkakasama kaming lahat. Kakantahan ka namin. Twinkle, twinkle. So, sama-sama kaming kakanta dyan. And then, magugulat na lang si student, gagano na lang siya. Good morning. Good morning, sir. Ang galing mo na. Pero, Diba? Just be playful with them na wala kang nabibreak naman na boundaries to hurt their feelings. yeah. Enjoy lang. Ako gusto ko lang bumalik dun sa uway Oo nga Bakit eh. mo pinasukan tong pagtuturo? Bakit pagiging guro ang gusto mo? It started dun sa inspiration ko from my mother. My mother was a teacher, is a teacher until now. Nagtuturo siya. Nung bata ako, lagi ko siyang nakakasama din. Sinasama niya ako sa klase niya. And yung experiences ko din sa mga teachers na natutuwa ako na natututo din talaga ako sa kanila. And then, one time, naging student teacher ako nung high school. Doon talaga nag-push lalo na gusto ko to. Gusto ko magturo. Passion talaga yan. It's really a passion because you need a lot of patience. Patience and dedication, And as well dedication. as yung knowledge pa rin. And discipline. Discipline. Yeah. At dahil dyan, pinarangalan ka bilang Mr. Guro. Yeah. Ikwento mo naman sa amin yan. This is the first ever in history po ng school namin na magkaroon po ng pageant or competition na kung saan
Students' Choice, Best of the Best, na pinili ng mga students. Tig-5 po kami from the women and then the male and female category po. And then, mga students po pumili nun eh. Then, nilaban po kami sa pageant. May question and answer portion. Anong may- tanong sa'yo doon, Nice! Teacher RM? Do you remember your question? Very relevant po what's happening right now. Ang tanong sa akin doon, bilang isang guro, paano mo... it's sort of like this. Parang yung social media. Laganap ang Gagamitin. social media sa kabataan. Paano mo ngayon magagamit ang social media or paano mo mapupush ang kabataan sa social media na himbis na atupagin nila is, alam na natin, yung ibang social media sites, ano ba yung pwede nating magawa na pang-push na lang sa kanila Advantage na ng iba na social lang, media. na iba naman at mas makabuluhan yung gamitin nilang platform. Anong sagot mo, Teacher RM? Kalimutan ko, basta nanalo ako today. ang mahalaga, nasagutin, no? Yes, basta nanalo. Sabi ko naman, parang for me, halimbawa po, ang sinagot ko doon, ang pagkakaalala ko is, himbis na yung pagtuunan natin ng pansin ni social media, why don't we use the chance na mag-search naman tayo ng ibang platforms, Yeah. ibang social media sites. Ang dami po, almost thousands or 100,000s of sites na pwede nilang gamitin na ma-search just for the knowledge itself. Na kailangan nila. Doon ko nakuha yung judges sa'yo, yung ganun nun. Kailangan po nila yun. Kailangan kasi pag sumagot ka ng Q&A, nandun yung yung Alam ni Miss conviction. Emma yan, alam na alam ni Miss Conviction Emma. eh, no, Teacher RM? Yung gigil. At dahil dyan, pwede bang bigyan mo ng message with conviction and feeling sa mga taong gusto maging guru din someday? Message ko po para sa mga aspiring na gustong maging guro, lalo na ngayon, huwag pong matakot dun sa pagbabago na nangyari during pandemic, na napunta tayo sa online and then we're back here again. And since we did time dun sa pandemic, which is online, gamitin natin yung online, gamitin natin yung internet to get or to gain more knowledge na mas makabuluhan na magagamit ng mga kabataan ngayon. Kabataan ng pag-asa ng bayan. Totoo naman. Yun at yun pa rin yan. RM. Teacher RM, dahil sa yung message, may ilang mga tao din na gusto magbigay ng message para sa... Panoorin mo to. Thank you, Sir RM from our senior training. Thank you for being responsible advisor to our club, and thank you for being cooperative advisor. Thank you, Sir RM, sa pagiging isang responsabling teacher sa amin. At napaka-maalaga mo talaga sa amin. Parang feeling talaga namin na parang kami yung pangalawang pamilya mo, or kung wala ka pang pamilya, kami yung unang pamilya mo na magbibigay ligaya sa'yo. Again, thank you, Sir RM. Hi, Sir RM. Thank you for being a responsible advisor to us, your RCYB. Hope to make more good memories with you. Hi, Sir RM. Thank you so much po from 10th Burial. Mula po sa Section C3, ako po si Ralia Quint Leonor na nagpapasalamat kay Sir RM kasi isa siyang magaling, musiglat, masayang magpuro. At po, yun lang po. Thank you po, Sir RM. And ang message ko po kay Sir RM, maganda po siya magturo at magaling. And para po kami may kapatid lang or may tatay or may kaibigan. Yun po. Ay, ang pogi niya po. Siningit mo pa yun, Miss Wela. Shoutout sa inyo. And Lahat shoutout, ba memorize mo, pangalan? almost lahat sila. Kasi yung iba po doon, mga grade 8 students. Halo-halo kasi yun, grade 10 po ako. So may mga students po ako. Actually, most of them are from my club advisory, the RCY. So, shout out. New Year High School, mahal ko kayo. Ma'am Pam, Ma'am Joby, Sir Ferds, Sir June, sa lahat na nagtitiwala po sa akin at patuloy po nagtitiwala sa aking Mapi family, maraming salamat. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.